Guys, andito tayo ngayon sa Shell Boso Boso. Akit tayo dun. Actually, Marilaki na ata ito. Basta Marilaki highway na to. Ipapasyal ko kayo dito sa Marilaki. Dito normally nagpupunta yung mga riders kapag magra-ride sila dyan sa Marilaki. Tara mga pare kayo, pasyal ko kayo dito sa Marilaki. First time ko rin pala itong gagawing ride na to na ako lang mag-isa akit dito ng Marilaki. Normally may mga kasama ako o di kaya may angkas ako. Pero ngayon asin ako lang talaga mag-isa. Bali aabot tayo hanggang dun sa may Infanta. Kailangan pag magra-ride kayo dito, ingat lang talaga kayo. Ganda talaga mag-ride dito kapag maliwanag. Madalas kasi kami nagra-ride dito gabi. Kumakain kami dyan sa bandang Tanay. Pero ngayon kapag ganito talagang oras kitang kita nyo yung view dyan sa gilid ang ganda. Tapos doon dagat. Ano ba to? Dagat or yung Laguna Bay? Hindi ko alam eh. Kapag ganitong weekdays, wala masyado nagra-ride dito sa Marilaki. Kahit umaga hanggang hapon, wala yan. Meron pa ilan-ilan, yung mga walang pasok o kaya yung mga nakalib. Ang madami talagang rider dito Sabado tsaka Linggo, ayan talaga. As in, sobrang dami dyan. Pero kapag ganitong weekdays, wala masyado. Kaya kung gusto nyo pumunta dito ng Marilaki, tapos gusto nyo yung safe, yung wala kayong makakasabay na maraming kamote, mga weekdays kayo pumunta. Tayo lang kamote dito ngayong araw. Itong Marilaki pala na to mga pare kayo Kaya ito tinawag na Marilaki. Marikina, Rizal, Laguna, tsaka Quezon itong way na to. Kapag dinire-diretso nyo kasi itong daanan na to, lahat ng sinabi kong probinsya na yun madadaanan nyo. Umisa tinatawag nila ito Marcos Highway. Pero nasanay na dito yung mga riders. Kapag dito sa part na to, Marilaki talaga yung tawag. Baka gabihin tayo ngayong araw mga pare ko pero bahala na. Basta ipapasyal ko kayo ngayon dito. Hindi ko kabisado to pero tatry ko pakita sa inyo yung mga alam ko. May mga nakakasalubong tayo pa isa-isa, mga umakyat din. Eto, paahon na to Dito na magsisimula ang lahat. Ito, mapapansin natin dito as in bundok na talaga. Tapos may mga nagtitinda ng mga buko. Grabe, first time ko dito ako lang mag-isa. Tatry ko pakita sa inyo yung Palo Alto. Ayun na, may mga nagtitinda rin kahit pala hindi weekends. May mga mabibilhan kayo dito. Kasi tuwing weekends maraming nagtitinda ng ganyan hindi lang pa isa-isa na ganyan. Takbo natin sa mga kurba pa 80. Sarap kasi dalhin talaga kapag ganitong mga naked Wala kayong iintindihin na sasayad kayo. Unlike dun sa Honda Click, kapag ganong mga kurba sumasayad na yung ilalim nun, nakakakaba na. Kasi pag sesemplang kayo nun. Lalo kapag sumabot yung side stand nyo, naku po, o kaya center stand. Pero kapag ganito yung M2 yung gamit, ang sarap gamitin sa ganito. Ayun walang kayo isipin na Eto, may mga sasakyan din dito. Kasi doon sa bandang Tanay, ang dami mga kainan doon. Yung Tanay Highlands, ayun, may mga umaakit din. Kaya marami rin mga sasakyan na umaakit dito. Kasi bukod sa maganda yung view dito, dami mga masasarap na kainan. Parang maganda yung kanan na to. Papakita ko sa inyo pagdating natin ng Palo Alto. Ayun na, may mga warning falling rocks. Meron ditong malaking bato na nakabalalak sa gilid. Kaya minsan nakakatakot din talaga mag-ride dito ng umuulan, prone sa landslide. Kaya marami nagpupunta dito sa Marilaki na to. Bukod sa maganda yung daan, yung mga twisties niya, kaya prone din talaga dito sa aksidente, lalo na Sabado tsaka Linggo. Palipad tayo dito ng drone.
Ang ganda rin doon pala sa may Palo Alto na yon. May resort pala doon, tapos may swimming pool. Tapos doon sa may pinaka place na yon, maraming mga nagpo-photoshoot doon, mga debut, tsaka yung may mga ikakasal, mga prenup. Ito, dire-diretso lang yung biyahe natin. Uy, grabe, 33% na lang. Napaka-alas talaga dito. Tapos yung klima dito, makita nyo, direct yung araw, pero yung init niya, ibang iba sa Metro Manila. Sa amin kapag ganitong oras, sobrang init talaga. Pero dito, hindi gaano eh. Iba talaga kapag mataas yung lugar tapos maraming puno. Opya, ito yung magpapabagal ang pacing eh. Kapag may mga truck na ganyan, kasi 2 lanes lang to. Ang hirap din ng overtake kasi pakurba-kurba dito. Blind spot lagi. Try natin ng overtake. Yung tenga ko nabibingi na siya. Medyo humihina na yung pandinig ko. Actually normal yun kapag pataas yung pinupuntahan nyo eh. Tumataas yung lugar na pinupuntahan nyo. Ganun din kapag galing kayo sa taas, tapos bigla rin kayong bumaba. Ganun din yung mangyayari. Parang humihina yung pandinig nyo. Ito yung Big C. Ayan. Ayan, papakita ko rin sa inyo itong Big C na to. Kaya ito tinawag na Big C, oh. Paikot na paikot itong part na to. Alright. Bawal umihi dito. May mangga oh. Ito yung Kubo eh. Yung marami nag-overshoot dito eh. After pala yun ng Big C. Coffee Camp. Oh, kaso ayun. Dito marami din dito mga bumabanking eh. May mga iba na aksidente din. Ito yung Manukan. Dami mga nakatambay oh. Dito maraming nalit mga bahay-bahay oh. Yay! Sarap! Grabe naman yun mga sir. Solid talaga dito.
gago. Sumingaw yung gulong ko. Gagi. Masamang pangitain to. Sumingaw yung gulong ko. Teka, abante tayo konti dito. Delikado dito. Parang di tayo makakadiretso ah. Sumigaw yung gulong ko mga pare ko eh. Parang wala ata ano dito. Nagtatapal ng butas ng gulong. Meron ako pang tapal dito kasi tinapala ko na to kanina. Yung butas kasi ng gulong ko malaki. Naku, yun na nga sinasabi ko. Mukhang hindi ako makakaano nito. Boss, meron po ba dito mga vulcanizing shop? Sa may Martisem? Sige po, salamat po. Basta may Martisem pa pala banda. Oh my god. Tingnan nyo ito mga pare kayo. Last na pantapal ko na lang to. Kasi may nilagay ako kanina. Malaki kasi yung butas nito eh. May nilagay ako kanina, natanggal. Hindi ko masyado tinigasan yung hangin para hindi niya ibuga palabas. Tapos hanap tayo ng vulcanizing dun sa harapan. Let's go, dahan-dahan na lang tayo. Para hindi bumigay yung tinapal natin. Saktong bilis lang tapos hindi tayo hahataw. Kaso ang bagal natin makakarating sa pupuntahan. Ewan ko, bahala na. Ang gagawin ko dito, ibabalik ko na lang yung stock ko. Uy, may mga putas dun buko. Ano to? Papaya, pinya, mangga, saka papaya. Kaso wala pala tayong lagayan. Wala tayong box kasi itong nasa likod natin napakaliit lang. Grabe, sobrang solid dito. Okay, so dito na tayo sa may Sampaloc. 28 kilometers, Infanta Quezon na. Nasa 28 kilometers na lang pala. Diretso ko na kaya? Diretso ko na, dahan-dahan lang ako. Tapos pag uwi, kain tayo dito sa may Magis. Yung kinakain na namin na only rice. Bili muna tayo ng tubig. Hindi tayo makahataw eh. Baka bumigay yung gulong natin, mahirap na. Ay gago, parang bumigay na naman yung gulong natin ah. Ano kayong gagawin natin dito? Ayun nga, bumigay. Wala na oh. Buti sakto ito, tapat vulcanizing. Try natin kung kaya nila dito. Tapos kapag nagawa, rekta tayo ng Infanta. Kuya, nag-aano ba kayo ng tubeless dito? Ay, tusok lang. May nag-aano pa dito na iba, yung hindi tusok. Ay, puro tusok lang. Laki kasi ng butas eh. May pantusok ako dito. Kanina ko pa tinutusukan, natatanggal lang. Sa may crossing banda? Sige, salamat po. Napapansin ko sa kanya, maliit lang dati yan, tapos palaki ng palaki. Maraming nagtamaran dito. Buti kaya pa pala yan, kasi bala ko balik na isang gulong ko. Okay na kuya? Tingin lang kuya? Pwede pala yun, akala ko lumampas na sa plancha niya. wala na singaw to. So ayun mga pare ko dito tayo nagpaano. Buti mura lang yung singil. Buti na lang at 150 lang po yung singil sa atin. Pwede pala yun ibubulkanize yung mismong gulong. Parang sa interior yung ginagawa ng gano'n. So ngayon time check natin is 4:44. Grabe ang tagal ko doon kasi nakapila ako kanina Tingnan natin kung anong oras tayo makakarating doon. Pero base sa Google Map, kalahating oras. 4:44, dating dapat natin daw is 5:15. May mga bumabahang din dito na lokal lokal. Sarap na dito
Nakakatakot kumurba sa ganito. Yung mabuhangin, mamaya sa memplang tayo dyan eh. $5.15 dun sa may kilometer 90. Tingnan natin kung mas maaga tayong makakadating doon. Takot-tawa dito pag hindi na asphalt. Feeling ko ang dulas eh pag mga ganitong kalsada. Parang ang kaldag ah. Ito yung pabilog eh. Anong lugar na ba to? Dito bilang ako mag-backing sa ganito yung ganitong kalsada. Ganda dito. Uy, mga buko. Dami palang bukuhan dito. Kala ko talaga kailan nakapunta eh. Dito may mga bote-bote ditong gasolinahan. Sabagay pala kahit gabi pala dito may mga bote-bote sa gilid-gilid. So hindi kayo mangangamba na baka mabusan kayo ng gas dito. Solid to oh. Ang taas ng bundok. O mga bato yan. Kopya. Dito may ano sila dito, igiba ng tubig oh. Libre lang. Minto lang ako dito saglit. Chinek ko yung tire pressure ko, sobrang tigas pala. Nasa ano siya eh, 36. Nilagay ko lang mga 27 PSI. Let's go. Ganda dito, kasang taas oh. May mga kainan din dito oh. Bili-bili kayo. Mga merienda. Parang gusto ko mag merienda. Mamaya tingnan natin
Horsey. Ito, Laguna na to banda eh. Natakot ah. Sobrang bilog na bilog yun. Solid kurbahan dito talaga. Kaso lumalamig na dito oh. Sana lang talaga wag umulan. GG tayo. Pero napaka solid. Solid ng lugar. Lumalamig na talaga dito. Sobrang lamig. Ibang iba sa kanina. Okay. Ganda na ng daan dito. Asphalt na. Ang inaano ko lang dito, baka mamaya ipagkurba natin may buhangin. GG tayo, wala tayong magagawa doon. Same lang. May mga ilaw dito. Ang ganda pala dito oh. Hindi ko to naabutan na ganito dati. Tagal ko na kasi hindi nakabalik dito. Ganito na pala itsura dito. Ganda na oh. Mamayang gabi, liwanag dito. Ang daming ilaw eh. Opya. Ito na, malapit na tayo kapag natapos yung asphalt. Malapit na tayo sa may arko ng Infanta. Ganda dito oh. May mga tulugan siya, rider stop. Okay pala dito eh. Ito na yon pagkaliko natin. Arko na to ng Infanta Quezon. Ayun oh. Yo, let's go. May merienda kaya dito? Mga ano lang, biskwit. Hinto muna tayo dito. Lamig dito, grabe, kakaiba. Andun ako sa Metanay kanina, ibang iba yung lamig dito. Bigla na lang ano siya, hindi siya yung unti-unti. Bigla na lang siya lumamig sa pakiramdam. Kuya, malayo pa yung real dito? Malayo pa po. Malayo pa. Malayo pa po. Sige po. Ito, boundary lang po. Boundary pala. Infanta pa lang to, ano? Po. Sige po. Ayan pa po sa dulo pa po. Layo pa po. Okay, salamat po. Little Baguio Botanical Garden. Grabe yung kurba natin oh. Halos agad oh. Okay ba yung ano natin, tension? Medyo malawag yung kabit ni kuya. Doon ko na lang ayusin sa bahay. At least hindi na tayo flat. Ang dami mga riders din dito. Diretso tayo doon sa unahan. Ito yung arko ng Infanta Quezon. Tapos ito yung kilometer 90. Dito kami kumakain eh. Actually alam ko naman dito eh. Tinanong ko lang kung wala ay Imperial Quezon. Ito yung kilometer 90. Ayan.
Hanap tayo ng ano, mapagmemeryendahan natin. Kasi kakain naman tayo dun mamaya sa may Sampaloc eh. Inasal na Only Rice. Dito, ano ba meron dito? Hindi tayo makabili kasi ng prutas. Wala tayong lalagyan. Dala nating motor tong empty. Wala naman akong box eh. Mga chichirya lang dito. Yan. Libot ko lang kayo dito. Ito yung Love View. Ano ba to? Restaurant din? Oo. Pero mukhang maganda yung view dito sa kanan. Punta tayong Jariel's Peak. Abot tayo doon. 5:12. Mas mabilis tayo. Wala pang kalahating oras nakarating tayo dito. Kasi kanina 5:12 na oh. Umista pa ako dun sa may arko ng Infanta. Kaya talaga natin mabit yung Google Map. Ang lamig dito sa kanila, grabe. Dapat pala dito ako kanina, hindi ko naabutan yung mga tanghali sana, para ma-check natin kung malamig ba yung tanghali nila. Kasi doon sa may bandang Tanay Rizal, lamig na eh. Pero dito iba yung lamig dito. Parang parang kayong nasa Tagaytay, ganun yung lamig dito mga pare ko eh. Grabe. Kung may pera nga lang ako, sarap dito bumili ng lupa oh. Tapos gawa kayo ng rest house. Sobrang lamig kasi. Sobrang solid pa ng view. Tapos dito mga lokal dito hindi na nag-helmet, hindi uso sa kanila yun. Grabe mga pare ko, napakalamig dito. Sobrang solid. Ang ganda talaga ng ambience dito, no? Malamig na tapos ganito yung view dito. Ganda ng bahay dito. Ano to, kainan din? Grabe, sobrang solid ang pwesto nila dito oh. Tapos kita mo yung bundok dito sa baba. Woohoo! Tagal natin makarating sa Jariel's Peak ah. Yung kalahati asphalt oh, tapos yung kalahati hindi. Grabe, ganito talaga dito sa Marilaki no. Infanta Quezon. Ilang oras lang biyahe nyo magmula sa amin sa Caloocan, pero may mapupunta na kayo na ganito na lugar. Tingnan nyo naman. Malapit lang to sa Metro Manila eh. 2.5 hours lang dito na kayo. Kaso ba't ang tagal ng Jariel's Peak? Seryoso ba? Parang naliligaw na ata, parang naengkanto na ako dito ah. Kaya na pa ako motor ng motor, hindi ko pa napupuntahan yung Jariel's Peak. Baliktarin ko kaya itong jacket ko. Casa Federico. Ba't ang tagal ng Jariel's Peak? Gagi, tabi muna ako. Parang ang tagal ng Jariel's Peak. Kanina pa ako banking ng banking. Alam ko malapit lang yun sa kilometer 90. Ba't ang tagal? Gagi, lumagpas na nga ako. Ba't ganun? Hindi ko napansin. Gagi, lumagpas ako. Ba't hindi ko napansin yung Jariel's Peak? Ang laki-laki ng karatula dun ah. Gagi, layo ko na sa Jariel's Peak. Sabi na eh, malapit lang yun sa may kilometer 90 eh. Kala ko naengkanto na ako eh. Hindi ko napansin yung yung karatula na malaki doon, yung billboard. Bakbaki na lang natin, lumagpas pa tayo. Si Hook oh. Dito lang bantayin eh. Jariel's. Ayun! Hindi ko nakita.
Laki ng karatula dito sa may Jariel's Peak. Hindi ko nakita yung ayun na yung Yamaha Club na to. Ay grabe. Hindi ko napansin. Ito pala yun. Napakalamig, grabe. Parang gusto ko na bumalik to sa may Sampaloc kasi nagugutom na ako eh. Gusto ko na mag-unli rice. Opya. Parang padiretso to, paangat oh. Eh no, pwede kayo umangat. Oh, mahal din ang mga pagkain oh. 299, 399. Yung magandang pwesto doon, mahal ng pagkain. Parang sa may Tanay Highlands din. Grabe, may tig 399. Time check natin 5:30. Malamang sa malamang mamaya uwi tayo ng madilim. Okay lang, sanay naman tayo magmotor sa mga gubat eh. Uy, Zumba. Ano to? Basketball court naman ng mga taga Infanta Quezon. Ay, natitinda rin ng damit dito. Okay, so ito na ulit yung arko ng Infanta. Babalik na tayo dun sa may Sampaloc. Doon tayo kakain. Kasi yung only rice doon 120 lang ata, 120, 130. Tapos ang laki pa ng manok nila. Sarap talaga gamitin ng MT ko. Yung sitting position ko na-adapt ko na, kaya hindi na ako nangangawi talaga. Nangangawi pag sobrang tagal ko na nagmumotor, pero kapag ganitong motor lang 3 hours, wala. Kahit yung puwetan ko nasanay na. Dati nang binili ko nga to, nagsisisi ako, ang hirap i-drive. Pero ngayon na-adapt na ng body ko yung sitting position, kaya wala na ang problema dito. Talagang ganun pala talaga kapag bibili ka ng bagong motor, no? Maninibago ka sa una. Opya. Ikot na ikot to Tatakot din. Yung paliko niya dito hindi siya consistent. Kasi merong iba consistent eh. Diba kukurba ka, tapos biglang yung kurba mo magiging sharp pa ulit. Malalim to eh. Ay hindi pala. May isa dito, basta may isa dito malalim. Ito yun, malalim na to, paikot to. Tangina, ito pala yun, yung paikot na ikot. Shit! Nahilo ako dun medyo nahilo ako dun, putek.
tayo. 5:56. Ayun mga pare ko eh. Paalis na tayo, pauwi na tayo. Ako lang mag-isa, babanat mamaya dito sa madilim. Kaya tamang music lang muna ako. Uy, nag-check engine ako. Nangyari na naman dito. Lagi nag-check engine to sa akin. Pangatlo na to. So ilang mga pare ko hanggang dito na lang ang video natin. Nagkaroon tayo ng mga aberya. Pero nakarating naman tayo ng Infanta. Kaso hindi na lang tayo nakapagpalipad ng mga drone. Kasi hinahapon tayo masyado. Pero okay lang yun. Hindi lang naman ito pa yung huling punta natin dito eh. Maraming beses pa tayong pupunta dito. Lilipat ko kayo susunod doon sa may Infanta mismo, papunta ng Real. So sa ngayon mga pare ko, bye bye muna. Kita tayo sa next vlog natin. And have a nice day. See you mga pare ko.